Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan o magandang umaga kung nanonood kayo mula sa Dubai, Saudi o Hong Kong. Welcome back sa ating channel, #WalkWithLan. Ang channel na hindi natatakot sabihin ang katotohanan kahit masakit. Imagine this, isang senador puno ng galit sa kawalan ng aksyon, ginisa ang Department of Energy, DOE sa harap ng buong Senado. Tanong ng tanong tungkol sa presyo ng langis na tumataas ng walang tigil. Sagot ng DOE, parang script na paulit-ulit. We monitor naman po every hour. Tapos bigla napa-walkout si Senador Rodante Marcoleta sa inis. Bakit? Dahil sa gitna ng US, Israel, Iran war na nagpapataas ng global oil prices, ang DOE parang walang plano. Mga kabataan, OFWs, ito ang direktang sumasakit sa inyong bulsa, sa inyong remittances, sa inyong future. Ngayong ilang mga minuto na ito, bubuksan natin ang lahat. Ang buong hearing, ang facts, ang critical na analysis, at bakit si Marcoleta ang tunay na bayani dito. Walang kinikilingan, puro data at lohika. Ready kayo? Hit that like button if you want truth over excuses. Tara, simulan na natin. Mga kababayan, ito ang nangyari noong March 26, 2026 sa Senate Protect Committee, Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy. Pinangungunahan ni Senador Win Gatchalian kasama sina Bam Aquino at Loren Legarda. Anong topic? Impact ng escalating war sa US, Israel, Iran at Iran sa Pilipinas. Focus tayo sa energy security, food security at job security ng ating 2.4 million OFWs sa Gulf. Alam nyo ba, 95 to 98% ng crude oil natin galing Middle East, mostly through Strait of Hormuz. Kapag may gulo doon, diretsong sumasakit sa atin. Grabe yung recent oil price hikes, no? From March 17 to 23 pa lang, gasoline 12.90 pesos ang itinaas to 16.60 pesos per liter ang diesel, plus 20.40 pesos to 23.90 pesos. Ngayong March 24 to 25, isa pang round, diesel plus 17.80 pesos ang gasoline, 10.70 pesos naman presyo ng diesel, papalapit na sa 80 to 100 pesos per liter sa ilang areas. Si Senador Rodante Marcoleta, kilala nyo siya bilang matapang, walang preno sa pagtatanong, direktang tinarget ang DOE representatives. Hindi siya naghintay ng paligoy-ligoy. Ginisan niya sila tungkol sa monitoring ng presyo ng binibiling krudo. Bakit tumataas ng ganito? Kahit may supply buffer, ano ba talaga ang ginagawa nyo? Witty take tayo ha. Parang tinanong mo ang security guard kung bakit may nakapasok na magnanakaw. Sagot, we monitor naman po. Bakit nandyan pa rin ang problema? Let's break it down step by step, intellectual style. DOE, sabi ni Marcoleta, ang DOE daw, explain nyo sa amin paano nyo minomonitor ang presyo ng imported crude oil. May benchmarks ba kayo? Bakit biglang 120% increase sa ilang products? Ang sagot ng DOE, we constantly monitor almost every day, every hour. May benchmarks naman po kami. Once we see irregularity, we act. Grabe, no? Sabi ni Marcoleta, sharp as ever, irregularity, tumataas na ng 20 pesos per liter ang diesel. Ano yung action ninyo? Probe ba sa oil companies o basta-basta na lang ipapasa sa consumers? Grabe mga kababayan, no? Parang estudyante na nagsabi, teacher, may assignment naman po ako, pero walang output. Ginisa talaga ni Marcoleta. Tanong tungkol sa pricing system, transparency, at bakit walang immediate relief para sa mga jeepney, drivers, at commuters. Then the frustration peaked. DOE kept repeating, we are doing our best without concrete numbers or action plan. Marcoleta stood up.
visibly disappointed. Kung ganito lang, wala na akong mapapala dito. At napawalk out na nga siya sa inis. Hindi ito drama, no, para sa camera. Ito ay pagpapakita ng pagod ng taong bayan sa mga generic answers habang naihirapan ang ordinaryong Pilipino. Mga kabataan, imagine ninyo, mas mahal ang pamasahe sa papuntang school. OFWs, mas mabigat ang inflation sa Pilipinas na inyong sinusuportahan sa remittances. Grabe, no? Ano bang role talaga ng ERC? Bakit hindi staggered heights, no? Ba't hindi i-implement yung staggered hikes? Kunwari, piso-piso, no? Per day. Historical comparison to past crisis. Keep DOE parang sorry na lang po mode, no? At saka nakikita nyo po ba yung mga motorcycles, jeepneys, kotse, nakapila po talaga sa mga gasoline stations. Ano ba yun? Parang crisis na nga po talaga. Ngayon, critical lens naman po tayo. Bakit importante ito? Dahil 98% oil dependency natin. Structural failure na matagal nang tinuturo ng experts. Middle East crisis, not just war, it's economic shock. Global prices natin past $100 per barrel. Philippine effect, inflation sa food, transport, electricity. Marcoleta did what a true public servant does, demand accountability. Hindi siya pro or anti any administration, pro-Filipino. He called for probe on pricing system, imports from Singapore as alternative, at mas malakas na monitoring. Kung DOE talaga monitoring every hour, bakit delayed ang response? Parang may lag sa sistema. Youth, this is why we need leaders like Marcoleta. Hindi siya yes man, kundi truth seeker. OFWs, ang inyong pera sa Pilipinas ay apektado nito. Higher costs mean less savings for your families. Mga kabataan, kayo ang future leaders. Tanungin ninyo rin ang inyong reps. OFWs, kapag uwi kayo dito, ito ang issue na dapat nyong i-challenge. Habang naghihintay ng gobyerno, aksyon, maging independent. Sa gitna ng energy crisis, bakit hindi mag-invest sa solar? May affiliate offers ako. Solar panel kits sa Shopee, abot kaya, madaling i-install. Save up to 50% sa kuryente. O portable power stations sa Lazada para backup kapag brownout o mahal ang diesel. Links sa description, itatag po natin din yan. Suportahan natin ang channel habang nagsisave kayo. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Si Senador Marcoleta, showed us today, walang takot sa inis, basta para sa bayan. DOE, sana maging masanda kayo next time. Mga manonood, ano sa tingin ninyo? Comment Marcoleta for the win. Kung sumasang-ayon kayo, like, share, subscribe, at join the membership. Sa next video natin, deeper on OFW safety sa Middle East. Stay informed, stay critical. This is #WalkWithLan, truth over noise. Salamat at kita-kits sa susunod na laban. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.